Walang sinuman ang umasa na sa mismong ika-19 na kaarawan ni Lily, isang matinding balita ang tatama at gigiba sa kanyang bawat pag-asa. Tinitigan siya ng doktor sa mata at sinabing ilang buwan na lamang ang nalalabi niyang panahon. Lumabas si Lily ng ospital na may nakakatakot na pagiging kalmado. Hindi siya umiyak, hindi nanginginig. Tanging ang kanyang mga mata lamang ang nakatingin sa kawalan, tila nakasaksi ng isang bagay na hindi na mababawi. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang huling hiling ng dalaga ay hindi upang makita ang kanyang mga mahal sa buhay o manatili sa kanyang bayan. Agad siyang nag-impake, nag-imprenta ng mapa ng Pilipinas at sinabing kailangan niyang makarating doon kahit pa kapalit nito ang natitira niyang huling patak ng oras. At ang paglalakbay na iyon na tila wala ng pag-asa ang nagbukas ng isang digmaang buhay na hindi pa nangyayari at nagdala ng isang himala na maging ang agham ng medisina ay hindi maipaliwanag. Noong umagang iyon, habang ang Spokane ay nababalutan pa ng manipis na hamog at ang hangin ng Pebrero ay humahaplos sa tahimik na mga bubong, lumabas si Lily Anderson sa klinika sa isang kalagayan na maging siya ay hindi maipaliwanag. Napakabagal at napakalinaw ng pagsasalita ng doktor, tila nais niya na may sapat siyang oras upang tanggapin ang bawat salita. Ngunit gaano man kalambing ang kanyang boses, ang konklusyon ay iisa. Ang sakit na nilalabanan niya sa loob ng isang taon ay hindi na tumutugon sa paggamot. Ang pagkakataon niyang mabuhay ay binibilang na lamang sa mga buwan, hindi 5 buwan o 10 buwan, kundi isang napakanipis na haba ng panahon na hindi na naglakas loob ang doktor na magbigay ng eksaktong numero. Isang parirala lamang ang sinabi niya na naiintindihan agad ng bawat pasyente. Hindi na marami ang natitirang oras. Hindi umiyak si Lily. Ang mukha niya ay napakalma na kinailangan pang tumingin muli ng doktor upang makasigurado na narinig niya ng malinaw, ngunit narinig niya ng napakalinaw. Ang mga salitang iyon ay tila nahulog, tumama sa kanyang puso at pagkatapos ay nawala, nag-iwan ng isang walang hanggang kawalan. Hindi ito sakit, hindi ito takot, kundi isang pagkanganga na nagpapagaan sa kanyang mga binti na tila hindi na ito kanya. Nang bumalik si Lily sa bahay, naghihintay na ang kanyang mga magulang. Walang sunod-sunod na tanong, walang alanganing pampatibay loob, tanging ang mabigat na katahimikan na bumabalot sa 3 taong pilit na kumakalma. Si Thomas, na siyang pinakamapanatili sa pamilya, ay naupo lamang at itinago ang mukha sa kanyang mga palad na tila nais itago ang kawalan ng kakayahan na pinipilit niyang itago sa loob ng maraming buwan. Tumayo si Helen sa tabi ng kanyang anak. Marahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Hindi nagmamadali, hindi nagtanong, tanging isang napakahinang haplos, ngunit sapat na para maintindihan ni Lily na ang kanyang ina ay nasasaktan sa sarili nitong paraan. Sa hapunan, walang sinuman ang nagbanggit ng kahit anong may kinalaman sa sakit. Pinag-usapan nila ang lagay ng panahon, ang kuryente nitong buwan, ang tungkol sa kapitbahay na nag-aayos lang ng bakod. Narinig lahat ni Lily ngunit walang natandaan. Ang kanyang isip ay umiikot lamang sa isang katanungan. Sa mga natitirang araw na ito, ano ba talaga ang gusto kong gawin? Isang tanong na tila simple ngunit nagpaguho sa kanyang puso tulad ng unang pagkakataon na nalaman niya na maaga siyang mamamatay. At mula sa sandaling iyon, nagsimula ang mahabang paglalakbay ni Lily kahit hindi pa niya alam kung saan siya dadalhin ng harap. Mula nang matanggap ang masamang balita, si Lily ay nabuhay sa isang estado ng pag-aalangan sa pagitan ng katotohanan at isang malabong dilim na hindi pa niya nakakaharap. Bawat umaga kapag gumising, tinatanong niya ang sarili kung ilang araw pa ang mayroon siya para makita ang langit sa labas ng bintana. Ngunit, nakakagulat, hindi siya pinabagsak ng takot na iyon. Napagtanto niya ang isang bagay na hindi niya naisip noon. Kung ang oras ay naging limitado, ano ba talaga ang sulit na piliin? Ang mahahabang araw sa Spokane ay nagpalutang sa isip ni Lily. Hindi na niya gustong manood ng pelikula, hindi na gustong magbasa ng libro, hindi na gustong makipag-usap sa kahit kanino. Ngunit sa isang hindi inaasahang sandali, ang imahe ng isang banyagang lungsod ay lumitaw sa kanyang isip, napakalinaw na maging siya ay nalito. Iyon ay Maynila, isang lugar na napanood niya sa ilang travel video. Sa mga araw ng kanyang pag-ospital, ang ingay ng mga sasakyan,
ang mga siksikan na eskinita, ang mga nagtitinda sa kalye, ang mga nagliliwanag na mukha. Sa gitna ng nagmamadaling mga tao lahat ay lumikha ng isang nakakagulat na pakiramdam ng kasiglahan. Lubos na taliwas sa kanyang tahimik at nakakulong na buhay. Ang ideyang iyon ay mabilis lamang noong una, ngunit lalo itong lumaki. Hindi niya maipaliwanag kung bakit siya naakit sa isang lugar na hindi pa niya narating. Hindi rin niya maintindihan kung bakit sa ganitong sitwasyon, ninais niya ang isang banyagang bansa, kalahati ng mundo ang layo. Siguro dahil maingay ang ritmo ng buhay doon. Siguro dahil gusto niyang makita ang isang malaking mundo bago niya isara ang sarili niyang buhay. Maaari rin dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, naniniwala siyang mayroon pang isang bagay doon para sa kanya. Isang gabi, habang nagkakasama ang pamilya tulad ng dati, biglang sinabi ni Lily ang kanyang kahilingan. Ang maikling pangungusap ay nagpatahimik sa buong kusina na tila may nagpatay ng lahat ng ilaw. Tinitigan ni Thomas ang kanyang anak na may halong gulat at hindi paniniwala sa kanyang narinig. Nakatayo si Helen, ang mga kamay niya ay huminto sa gitna ng paghuhugas ng pinggan. Walang sinuman ang nakakaalam kung paano tutugon. Naiintindihan ni Lily ang kanilang pag-aalala. Ang ama ay palaging nangangailangan ng isang malinaw na plano. Ang ina ay naiintindihan ang kapalit ng isang mahabang biyahe sa eroplano. Alam nilang dalawa na ang katawan ni Lily ay napakahina na kahit isang maliit na pagbabago ay maaaring maging sanhi na mawala sa kontrol ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nangumbinsi, hindi nagpaliwanag. Tahimik lamang siyang tumingin sa kanila na tila nais sabihin na hindi iyon isang biglaang kapritso. Iyon ang tanging bagay na nagparamdam sa kanya na buhay pa siya. Nang gabing iyon, wala nang nagsalita. Ngunit nang magising si Lily kinabukasan, nakita niya ang kanyang mga magulang na nakaupo sa harap ng computer, nakatingin at nagbabasa ng bawat artikulo tungkol sa mga ospital sa Pilipinas, tungkol sa kalagayan ng medikal, tungkol sa mga linya ng paggamot, tungkol sa mga kuwento ng mga dayuhang pasyente na pumunta doon. Hindi nila sinabi na sumang-ayon sila, tahimik lamang silang naghahanap. Na tila sila mismo ay kumakapit sa isang maliit na pag-asa. Makalipas ang ilang araw, unti-unting luminaw ang lahat. Ang impormasyon na tila malabo noong una ay nagbigay ngayon ng isang daanan na hindi naisip ng tatlo. Tila ang pagkakataon, kahit na napakanipis, ay maaaring lumitaw sa lugar na hindi inaasahan ng sinuman. Ang Maynila ay hindi na lamang isang pangalan sa imahinasyon ni Lily. Nagsimula na itong maging isang tunay na destinasyon. Kinagabihan nang makita ni Lily ang mapa ng Pilipinas na nakadikit sa dingding, tumayo siya roon ng matagal, hindi dahil sa saya o galak, kundi dahil sa isang napakaibang pakiramdam. Alam niya na hindi magiging madali ang paglalakbay na ito. Maaaring hindi ito magdala ng isang himala, ngunit ang pagpipilian lamang na piliin ang daanan para sa kanyang huling mga araw ay sapat na upang gumaan ang kanyang loob. Pumikit si Lily. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng maraming linggo, nakaramdam siya ng isang sinag ng liwanag, napakaliit, napakahina, ngunit ito ay totoong liwanag. At alam niya na lalabas na siya sa buhay na puro ospital at mga pamilyar na tunog ng mga monitoring machine. Isang bagong paglalakbay ang naghihintay at nagsimula ito sa mismong sandali na sinabi niya ang kanyang pinakamimithi. Mula nang magawa ang desisyon, tila nagbago ang tibok ng maliit na bahay ng pamilya Anderson. Wala na ang mga tahimik at mabibigat na gabi. Sa halip ay mayroong matagal na tunog ng pag-type, mahihinang pagpapalitan ng salita sa pagitan nina Thomas at Helen, ang kaluskos ng mga papel tuwing nag-iimprinta sila ng karagdagang dokumento na may kinalaman sa biyahe. Walang sinuman ang nagsalita, ngunit alam ng tatlo na hindi ito isang bakasyon. Ito ay tulad ng isang paglalakbay na nakataya ang oras, kung saan ang panalo ay halos hindi pumanig sa kanila. Gayunpaman, ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang maghanda ng pinakamainam. Si Thomas, na likas na makatwiran, ay maingat na sinuri ang lahat ng may kinalaman sa flight, gamot at ospital. Nakipag-ugnayan siya sa embahada, nagtanong tungkol sa mga kinakailangang dokumento. Sinaliksik niya ang bawat artikulo tungkol sa Philippine Medical Center, tiningnan ang listahan ng mga espesyalista, tiningnan ang mga review ng mga internasyonal na pasyente, isinulat niya ang bawat tanong na kailangan niyang itanong
kapag nakita niya ang doktor sa Pilipinas, hindi dahil sa naniniwala siyang maaari nilang gamutin ang kanyang anak, kundi dahil gusto niyang makasigurado na magiging ligtas si Lily hanggat maaari. Minsan sa hating gabi, nagigising si Helen at nakikita ang ilaw ng desk lamp na nakasindi pa rin. Nakaupo pa rin si Thomas doon, nakikipaglaban sa mga medikal na simbolo na hindi niya naisip na kailangan niyang intindihin. Naghanda naman si Helen sa paraan ng isang ina. Inayos niya ang bag ng gamot, binalutan ang bawat uri ayon sa araw upang maiwasan ang pagkalito. Bumili siya ng mga tuyong pagkain, notebook, tissue, anti-allergy na gamot, maging ang mga pagkain na gusto ni Lily noong bata pa siya, na tila maaari nitong bigyan ng kaunting ginhawa ang kanyang anak sa mahabang paglalakbay. Paminsan-minsan, humihinto siya, nakatingin sa kawalan ng matagal, at pagkatapos ay nagpapatuloy. Ang sakit ng isang ina ay hindi maibabahagi sa pamamagitan ng salita. Maipapakita lamang ito sa pamamagitan ng maliliit na galaw na puno ng pagmamahal. Pinanood ni Lily ang lahat mula sa likuran. Hindi pa niya nakikita ang kanyang mga magulang na ganito kaabala at hindi pa niya nakikita ang pag-aalala na ganoon kaklaro sa bawat kilos tulad ngayon. Bagaman alam niyang ang biyahe ay nagdadala ng manipis na pag-asa, naramdaman niya na ang paghahanda mismo ang nagpabalik ng bahagi ng pananampalataya na unti-unting nauubos sa loob ng maraming buwan. Para kay Lily, iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang gamot. Sa mga araw na ito, ang bahay ay puno ng mga papel at mga bukas na maleta sa sahig. Kaunti lang ang inimpake ni Lily, ilang magaang na damit, isang lumang notebook at isang maliit na kamera na nais niyang gamitin upang itala ang kanyang huling mga sandali. Sa tuwing tinitingnan niya ang maletang iyon, hindi siya nakararamdam ng takot. Sa halip, may mainit na agos na dumadaloy sa kanyang puso. Naramdaman niya na pupunta siya sa isang lugar na hindi para wakasan ng lahat, kundi para makita ang isang buhay na hindi niya kailanman nagkaroon ng pagkakataong mahawakan. Noong gabi, bago ang kanilang flight, ang hapunan ay naganap sa pamilyar na katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na mabigat tulad ng dati. Ito ay tulad ng isang paraan para sa tatlo na ibigay sa isa't isa ang kanilang huling kapayapaan sa lugar na naging tahanan nila sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng hapunan, mas matagal siyang niyakap ni Helen kaysa dati. Tumayo si Thomas sa tabi. Ipinatong ang kamay sa balikat ni Lily sa isang bihira at mapagbigay na kilos na tila pampatibay loob at paghingi ng tawad dahil hindi niya siya naprotektahan mula sa kapalaran na ito. Nang gabing iyon, matagal na nakatayo si Lily sa bintana. Ang lungsod ay payapa tulad ng dati, ngunit sa kanyang puso ay may isang pakiramdam na papalabas na siya sa isang lumang buhay, patungo sa isang banyagang lupain kung saan hindi niya alam kung ano ang naghihintay. Huminga siya ng malalim. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming buwan, ang hininga ay hindi na mabigat. Ang mapanganib na paglalakbay ay handa na. At isang araw na lang, iiwan ng tatlo ang pamilyar na bahay, dala-dala ang pag-asa na kahit maliit ay sapat na upang kumapit sila. Ang eroplano ay lumapag sa runway ng Ninoy Aquino International Airport sa isang umaga na kumikinang pa sa hamog. Sa maliit na bintana, nakita ni Lily ang matataas na puno ng niyog, coconut, ang mga dikit-dikit na bahay at ang walang humpay na paggalaw ng mga sasakyan tulad ng isang walang katapusang agos. Ang tanawing iyon ay malayo sa payapang Spokane, ngunit nagbigay sa kanya ng isang napakaibang pakiramdam. Hindi eksaktong nasasabik, hindi rin nalilito, kundi tulad ng pagpasok sa isang kuwento na hindi pa niya alam kung ano ang katapusan. Paglabas sa airport, agad na bumalot sa tatlo ang init. Inabot ni Thomas ang kanyang kamay upang punasan ang kanyang noo. Humalik-butihin si Helen habang tumitingin sa paligid, habang si Lily ay nakatayo lamang, nararamdaman ang ingay na halos pumuno sa bawat hininga. Ang busina ng mga sasakyan, ang sigawan sa gitna ng mga tao, ang tunog ng mga jeepney lahat ay naghalo upang lumikha ng isang banyagang musika na hindi pa niya naririnig. Ngunit sa halip na makaramdam ng pagkairita, may naramdaman si Lily na isang bagay na nag-aalab sa loob. Isang malakas na buhay na puno ng kulay, kabaligtaran sa mga buwan na ikinulong niya ang sarili sa ospital. Sa unang araw, halos hindi sila umalis sa hotel. Hindi dahil sa pagod,
kundi dahil gusto ni Thomas na makasigurado na ang mga gamot ni Lily ay buo pa rin pagkatapos ng mahabang biyahe. Sinuri ng paulit-ulit ni Helen ang bawat uri. Samantala, umupo si Lily sa tabi ng bintana at tumingin sa maliit na kalsada sa ibaba ang nagtitinda sa kalye na nagtutulak ng taho cart, ang mga motorsiklo na sumisingit sa pagitan ng mga tao, ang mga bata na naglalaro sa bangketa. Ang buhay dito ay hindi tulad ng anumang lugar na alam niya. Maingay ito, ngunit hindi magulo. Nagmamadali, ngunit hindi malamig. Kinahapunan, sinubukan ni Thomas na tumawag sa ospital gamit ang numero na nakasulat na, ngunit hindi siya nakakuha ng tugon sa Ingles. Ang pag-aalala ay kitang-kita sa kanyang mga mata. Marahang ipinatong ni Helen ang kamay sa balikat ng asawa, sinabing subukan niya ulit bukas. Nagmamasid lamang si Lily, walang sinasabi. Naiintindihan niya ang mga takot ng kanyang mga magulang, ngunit kasabay nito, naramdaman din niya na ang lugar na ito ay nagbubukas ng isang bagay na hindi pa niya matukoy. Kinabukasan, nakatanggap sila ng email na tugon mula sa International Coordinator ng Philippine Medical Center. Ang simpleng Ingles na teksto ay malinaw. Nagtuturo ng bawat hakbang mula sa oras hanggang sa lugar, mula sa mga dokumento na kailangang ihanda hanggang sa proseso ng pagsusuri. Paulit-ulit na binasa ni Thomas ang sulat na tila gusto niyang makasigurado na hindi siya nagkamali sa pagkakaintindi. Ngumiti ng marahan si Helen, isang ngiti na matagal nang hindi nakikita ni Lily, at si Lily naman ay naramdaman na ang kanyang puso ay dahan-dahang gumalaw tulad ng isang maliit na usbong na dinidiligan. Sa daan patungo sa ospital, tumingin si Lily sa bintana ng sasakyan at natulala sa buhay sa magkabilang gilid ng kalsada. Ang mga tindahan na magkakatabi, ang mga billboard na may iba't ibang kulay, ang mga taong nakaupo sa bangketa at umiinom ng kape sa umaga, ang mga karinderya na naglalabas ng usok, ang amoy ng pagkain na humahalo sa amoy ng init ng araw, at usok ng sasakyan gumagawa ng isang halo na dapat sanang magpabigat sa loob. Ngunit para kay Lily, iyon ang amoy ng buhay. Hindi niya alam kung may sapat siyang lakas upang pumasok sa bagong paglalakbay, ngunit alam niya na hindi siya nagsisisi na nakarating siya rito. Nang gabing iyon, pagbalik sa hotel, binuksan ni Lily ang kanyang notebook at sumulat ng ilang salita, tanging mga maiikling linya lamang. Ngayon, nakita ko ang isang bagay na dati ay nakikita ko lang sa screen. Isang lugar na maingay, mainit, minsan mahirap intindihin, ngunit puno ng mga taong nabubuhay ng napakalakas. Huminto siya saglit, pagkatapos ay tahimik na nagsulat ng isang pangungusap. Siguro tama ako sa pagpunta rito. Sa umaga ng appointment sa ospital, ang sikat ng araw sa Maynila ay maaga ngunit hindi matindi. Umupo si Lily sa likod ng inupahang van, tahimik na pinapanood ang bawat hanay ng mga bahay na dumadaan sa labas ng bintana. Kahit na naghanda na siya sa espiritual, naramdaman niyang magulo ang kanyang puso hindi dahil sa takot sa paggamot, kundi dahil sa pakiramdam na pumapasok siya sa isang ganap na bagong lugar. Isang lugar na maaaring magbago sa mga natitirang araw ng kanyang buhay. Ang gate ng PMC ay lumitaw na may napakaraming tao nakatayo at nakaupo, may nagtatawagan, ang tunog ng mga wheelchair, ang boses ng loudspeaker na umaalingaw-ngaw sa malawak na espasyo. Sandaling huminto si Thomas sa tanawin, habang marahang hinawakan ni Helen ang kamay ni Lily na tila nagpapaalala na gaano man kaiba ang lahat, magkasama pa rin sila. Ngunit ang nakakagulat sa kanila ay kung paano mabilis na nakilala ng isang gwardiya na sila ay mga internasyonal na pasyente at itinuro sila sa hiwalay na support area. Sa reception counter, isang empleyado na nagsasalita ng simpleng Ingles ang ngumiti at binati sila at dinala sila sa waiting room. Ang bilis ng trabaho dito ay lubos na taliwas sa mga kinakatakutan ni Thomas. Walang pag-aalinlangan sa mga medikal na record ng Amerika, wala ring matatalim na tingin tulad ng naisip niya. Lahat ay nakatuon, magiliw at may mabuting kalooban. Hindi nagtagal, isang batang interpreter ang pumasok, nagpakilala at humingi ng pahintulot na makita ang medikal na record. Ang paraan ng pagbasa niya sa bawat pahina at ang maingat niyang pag-notate ay nagparamdam kay Lily ng seryosong pag-uugali na hindi niya inasahan sa isang banyagang bansa. Nang matapos ang lahat ng mga pamamaraan, inimbitahan sila sa hematology ward.
Bumukas ang pinto ng clinic room upang ilantad ang isang lalaki na may katamtamang tangkad na may kalmadong mukha. Ito si Dr. Manuel. May edad na siya, ngunit ang kanyang mga mata ay maliwanag at matatag, nagdadala ng kapayapaan ng isang taong nakaranas ng maraming taon sa harap ng sakit ng iba. Nang umupo siya at nagsimulang tingnan ang record ni Lily, walang sinuman ang naglakas loob na magsalita. Binaligtad niya ang bawat pahina ng napakabagal, paminsan-minsan ay humihinto upang magtanong ng maikling tanong. Ipinahatid ng interpreter ang bawat salita at tumango si Lily bilang tugon. Hindi niya lubos na naiintindihan ang mga medikal na termino, ngunit ang pag-iingat ng doktor ay sapat na para makaramdam siya ng katiyakan. Hindi siya nangako, hindi nagbigay ng mga matatamis na salita at hindi nagmadaling magbigay ng konklusyon. Sinabi lamang niya na kailangan niyang ulitin ang ilang test upang makasigurado na kaya ng katawan ni Lily ang isang bagong protocol. Paglabas sa clinic room, huminga ng maluwag si Thomas. Marahang hinawakan ni Helen ang kamay ng kanyang anak na tila isang bahagi ng kanyang pasanin ang nabawasan. Mas mabagal lumakad si Lily kaysa sa dalawa, ngunit may iba siyang pakiramdam. Naramdaman niya na hindi na siya isang pasyente lamang na pumapasok sa isang labanan na may nakatakdang katapusan. Naramdaman niya na tinitingnan siya bilang isang tao na may buhay na sulit pang panghawakan. Pagkalipas ng 2 araw, nang bumalik sila upang kunin ang mga resulta at pakinggan ang plano ng paggamot, nakita ni Lily sa mga mata ni Dr. Manuel ang isang bagay na bihirang makita niya sa mga doktor sa kanilang bayan. Hindi iyon malabong pag-asa. Iyon ang determinasyon na lumaban hanggang sa huli. At iyon ang nagpainit sa puso ni Lily sa paraan na hindi niya maipaliwanag. Nang gabing iyon, pagbalik sa hotel, binuksan ni Lily ang kanyang notebook at sumulat ng isang linya ng napakabagal. Siguro, tama nga akong pumunta rito. Ang unang araw na pumasok si Lily sa ospital upang simulan ang bagong therapy ay naganap sa tahimik ngunit puno ng tensyon. Ang silid para sa mga internasyonal na pasyente ay malapit sa Central Nursing Station, maayos, maliwanag, at may tuloy-tuloy na tunog ng bentilador na lumilikha ng isang kakaibang kalmado. Inayos ni Helen ang kumot para sa kanyang anak, habang nakatayo si Thomas at inayos ang bag ng gamot sa tabi ng kama, pilit na nagpakalma kahit na hindi niya maiwasang manginig ang kanyang mga kamay. Dumating si Dr. Manuel sa umaga, dala ang maingat na inihandang plano ng paggamot. Ipinaliwanag niya ang bawat bahagi sa pamamagitan ng interpreter. Ang kanyang boses ay mabagal ngunit tiyak. Ang pangunahing therapy ay gumagamit ng isang uri ng biological drug na hindi pa naabot ni Lily noon. Hindi ito himala at hindi ito nagagarantiya ng resulta, ngunit ito ang tanging pinto na nananatiling bukas. Ang nakakuha ng atensyon ni Lily ay hindi ang gamot, kundi ang mga mata ni Dr. Manuel. Bagaman puno ng pag-iingat, mayroon pa ring isang bagay na tulad ng pananampalataya, napakahina ngunit sapat na para maramdaman niya. Nang magsimulang tumulo ang unang infusion, tiningnan ni Lily ang monitor sa tabi niya. Sa loob ng maraming buwan ng paggamot sa Amerika, bawat infusion ay isang serye ng mahabang sakit at takot sa mga komplikasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman lang niya na ang kanyang katawan ay medyo mabigat, bumagal ngunit hindi masyadong masakit. Matagal na hinawakan ni Helen ang kamay ng kanyang anak habang nakatayo si Thomas at isinulat ang bawat reading na binanggit ng nurse. Walang sinuman sa tatlo ang nagsalita, ngunit lahat sila ay nagsisikap na kumapit sa anumang positibong palatandaan. Madalas na dumating ang mga nurse upang suriin, magiliw at mapagpasensya. Isang batang nurse na nagngangalang Mayumi ay paminsan-minsang dumadaan kahit na hindi niya shift upang magtanong lamang kung pagod ba si Lily, kung gusto niyang palitan ang uri ng lugaw o kung kailangan niya ng malamig na tuwalya. Ang maliliit na bagay na iyon ay nagpadama kay Lily ng pasasalamat na hindi niya maipahayag. Sa bago at banyagang kapaligiran, ang kabaitan na iyon ay tulad ng isang anchor na tumulong sa kanya na kumapit. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimulang lumitaw ang mga side effect. Ang katawan ni Lily ay pagod, paminsan-minsan ay nasusuka, at mayroon siyang kaunting lagnat. Ngunit ang nakakagulat sa kanya ay ang bilis ng pagtugon ng medical team. Isang maliit na pagbabago lamang sa blood count
Agad na ipinaalam ni Dr. Carlo kay Dr. Manuel at sa clinical pharmacist at ang buong grupo ay nag-adjust ng dosis ng gamot. Hindi sila naghintay hanggang sa susunod na araw ng pagsusuri, hindi sila naghintay na lumala pa ang sitwasyon. Ang lahat ay mabilis na pinangasiwaan, tumpak at may lubos na pag-iingat. Ang dedikasyon na iyon ay unti-unting nagpabawas sa pag-aalala ni Thomas. Bihira na siyang magtanong ulit tungkol sa sinabi ng doktor. Sa halip, tahimik niyang pinanood kung paano sila nagtrabaho. Si Helen ay mas kalmado, hindi na natataranta tuwing pumikit si Lily upang magpahinga. Si Lily mismo, bagaman mahina pa, ay nagsimulang makaramdam ng katiyakan, isang pakiramdam na hindi niya kailanman lubos na naabot sa loob ng maraming buwan. Sa gabi ng ika-7 araw, nang nakasindi ang dilaw na ilaw sa silid, binuksan ni Lily ang kanyang mga mata at tumingin sa hallway. Katatapos lang dumaan ni Dr. Manuel, mabagal ang kanyang paglalakad, na tila nag-iisip pa rin tungkol sa mga pasyente na katatapos niya lang bisitahin. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, marahan siyang tumango at nagpatuloy. Walang pangako, walang matatamis na salita ng pampatibay loob, ngunit para kay Lily, sapat na iyon upang maniwala siyang hindi siya nag-iisa. Nang gabing iyon, isinulat niya sa kanyang notebook, "Hindi ko pa alam kung tutugon ang katawan ko sa gamot, ngunit sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming buwan, alam kong nakikipaglaban ako, kasama ang mga taong talagang gustong iligtas ako." Kinabukasan, nagising si Lily na may kakaibang pakiramdam. Ang kanyang tulog ay naputol sa maikling mga bahagi. Ang kanyang katawan ay mabigat, tila hinihila sa ilalim ng tubig. Nang ipatong ni Helen ang kamay sa noo ng kanyang anak, natigilan siya dahil sa bilis ng pagtaas ng init. Agad na pinindot ni Thomas ang call button para sa nurse. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang tahimik na silid ng pasyente ay naging puno ng tensyon dahil sa nagmamadaling mga hakbang at mabilis na pagpapalitan ng salita ng nursing team. Ang temperatura ay tumaas, mabilis ang tibok ng puso, at ang paghinga ni Lily ay naging mas mabilis. Ang mga numero sa monitor screen ay patuloy na tumatalon sa alarm level na nagpapakaba sa buong pamilya. Unang dumating si Dr. Carlo, humiling ng agarang blood test at tinawag ang mga nurse upang maghanda ng support equipment. Agad pagkatapos, pumasok si Dr. Manuel. Ang kanyang mukha ay mas seryoso kaysa dati. Hindi na kailangan ng maraming salita. Alam ng lahat na ang sitwasyon ay lumampas na sa ligtas na limitasyon. Ang mga resulta ng test ay dumating ng napakabilis na hindi pa nakaka-realize si Lily kung nasaan siya. Biglang tumaas ang inflammation index at ang white blood cells ay tumalon ng hindi normal. Iyon ay malinaw na tanda ng sepsis. Ipinaliwanag ng interpreter ang bawat detalye, ngunit kahit hindi niya lubos na naiintindihan ang mga termino, naramdaman ni Lily ang antas ng panganib sa bawat tingin. Mabagal at malinaw na nagsalita si Dr. Manuel, kailangang ilipat siya sa intensive care unit agad. Ang therapy protocol ay pansamantalang itinigil. Ang prioridad ngayon ay pigilan ang mga organo na bumagsak pa. Mahigpit na hinawakan ni Helen ang kamay ng kanyang anak hanggang sa pumuti ang kanyang mga daliri. Nakatayo si Thomas sa tabi ngunit hindi makapagsalita ng kahit isang salita. Alam nilang dalawa na ang komplikasyon na ito ang pinakatatakutan nila sa loob ng maraming buwan. At ngayon, ito ay lumitaw nang walang babala. Habang itinatulak si Lily sa mahabang hallway patungo sa ICU, tila ang lahat ng tunog sa paligid ay unti-unting lumayo. Tanging ang regular na tunog ng gulong ng kama at ang malamig na puting ilaw na bumabalot sa kanyang mukha ang natitira. Napakahina ng katawan ni Lily na hindi siya makapag-isip ng malinaw. Ngunit sa marupok na sandaling iyon, malinaw niyang nakita ang silweta ng kanyang ina na tumatakbo kasunod at ang kanyang ama na naglalakad ng napakalapit sa tabi niya, pilit na pinipigilan ang pagkataranta. Ang ICU ay kakaibang tahimik. Ang tuloy-tuloy na tunog ng heart monitor ay umaalingaw-ngaw, na sinasalitan ng tunog ng infusion pump. Sina Dr. Manuel at ang ICU team ay patuloy na nag-uusap, naglalabas ng emergency protocol. Malalakas na antibiotic ang ginamit kasabay ng immune support therapy. Sinuri ng mga nurse ang vital signs bawat oras. Halos hindi sila umaalis sa tabi niya ng matagal. Si Lily ay pikit bukas ang mata at kapag nagmulat siya,
Tanging ang mga shadow ng tao at ang mga mata na puno ng pag-aalala ang nakikita niya. Kapag pumikit siya, nawawala siya sa mga malabong imahe, hindi niya malaman kung ano ang panaginip at ano ang totoo. Sa maraming sandali, naramdaman niya na tila papalabas na siya sa hangganan ng buhay, napakanipis na, sa isa pang hininga, ay mawawala na siya sa walang hanggang dilim. Nang dumilim, ang kalagayan ni Lily ay hindi pa rin matatag, bumababa ang temperatura at pagkatapos ay tumataas ulit. Ang pulso ay mabilis at pagkatapos ay bumabagal ng hindi normal. Nakatayo si Thomas sa tabi ng pinto, nakakabit ang kanyang mga kamay hanggang sa pumula ang kanyang mga kasukasuan. Nakaupo si Helen sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa kanyang anak. Pareho silang hindi naglakas loob na umalis kahit isang minuto, na tila ang paglabas ay magpapabagsak sa lahat. Sa isang maikling sandali nang magmulat si Lily, nakita niya ang silweta ni Dr. Manuel na tahimik na nakatayo sa dulo ng kama. Wala siyang sinabi, sinubaybayan lamang ang bawat reading na may tingin na nagtatago ng mabigat na pag-aalala. Sa sandaling iyon, kahit mahina siya na hindi siya makakilos, naramdaman pa rin ni Lily na ang labanan na ito ay hindi lamang para sa kanya. May mga tao na naglalagay ng kanilang buong puso at lakas upang panatilihin siya. Pagkatapos ay dumating ulit ang dilim. Nalubog siya sa isang malalim na tulog at hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya kapag nagising. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay pagod na sa paghihintay, isang maliit ngunit mahalagang pagbabago ang nagsimulang lumitaw. Ang temperatura ni Lily, pagkatapos ng maraming oras ng tuloy-tuloy na pagtaas, ay biglang bumaba ng dahan-dahan. Ang pulso, na hindi matatag, ay unti-unti ring naging mas matatag. Ang mga note ng NARS ay hindi na puno ng pulang numero ng babala, ngunit mayroong ilang numero na nasa loob ng katanggap-tanggap na limitasyon. Walang sinuman ang naglakas loob na magsalita, walang sinuman ang naglakas loob na huminga ng malakas. Tahimik na itinala ng on-duty team ang bawat palatandaan, na tila natatakot na ang anumang salita ay makakasira sa manipis na sinulid ng pag-asa. Dumating si Dr. Manuel upang suriin malapit sa hating gabi. Tumayo siya roon ng matagal sa harap ng monitor. Ang kanyang mga mata ay puno ng tensiyon, ngunit mayroon ding sinag ng pananampalataya. Nang tumingin siya kay Lily, wala siyang sinabing pampatibay loob, marahan lamang siyang tumango sa on-duty nurse. Minsan, ang katahimikan ay nagdadala ng mas maraming kahulugan kaysa sa anumang salita. Sinasabi nito na hindi pa sila nanalo, ngunit hindi rin sila natalo, na ang dalaga na ito ay kumakapit pa rin sa buhay gamit ang lahat ng natitira niyang lakas. Si Lily ay gising lamang sa maikling mga sandali. Sa isang pagmulat, nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa sulok ng silid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakabit. Ang kanyang mga mata ay namumula ngunit lumiwanag nang makita siya. Ang kanyang ama ay nakatayo malapit sa pinto. Ang kanyang katawan ay matigas dahil sa tensyon, ngunit ang kanyang kamay ay nanginginig nang ang monitor screen ay naging ligtas na kulay. Nais ni Lily na may sabihin, ngunit ang kanyang labi ay gumalaw lamang ng bahagya. Gayunpaman, ang makita lamang ang kanyang mga magulang doon ay nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang magpatuloy. Sa buong gabi, ang mga reading ni Lily ay umuunlad sa isang positibong direksyon, hindi mabilis, hindi biglaan, kundi unti-unti. Bawat maliit na pagbabago ay maingat na itinala, bawat hakbang ng pagpapabuti ay nagbigay ng mahabang hininga sa buong ICU team. Si Mayumi, kahit tapos na ang kanyang shift, ay dumating upang tingnan si Lily sa pamamagitan ng salamin ng divider, marahang ipinatong ang kanyang kamay sa pinto, na tila nais magpadala ng karagdagang lakas. Pagsapit ng umaga, nang ang unang sikat ng araw ay pumasok sa makitid na bintana, ang kalagayan ni Lily ay naging mas matatag. Ang inflammation index ay bumaba ng malinaw, ang blood pressure ay bumalik sa katanggap-tanggap na antas. Isang nurse ang bumulong kay Dr. Carlo na hindi niya inakala na makakaligtas ang pasyente nang makita niya ang unang resulta ng test. Ngumiti lamang si Carlo at umiling, na tila siya mismo ay dumaan sa isang manipis na hangganan kasama ang pasyente. Kinahapunan, bumalik si Dr. Manuel, maingat na tiningnan ang bawat bagong pahina ng test. Hindi siya nagpakita ng sobrang tuwa, ngunit sa kanyang mga mata ay may isang ginhawa na agad na nakita ng pamilya Lily.
Sinabi niya sa pamamagitan ng interpreter na kontrolado na ang sitwasyon, kailangan pa rin siyang manatili sa ICU para sa patuloy na pagsubaybay, ngunit ang pinakamalaking panganib ay pansamantalang naiwasan. Nang marinig ang pangungusap na iyon, umiyak si Helen. Tinalikuran ni Thomas ang kanyang mukha, pilit na itinatago ang kanyang emosyon. Samantala si Lily, bagaman mahina pa ang kanyang katawan, ay nakaramdam ng isang napakaibang damdamin tulad ng may isang di nakikitang kamay ang humila sa kanya pabalik mula sa isang napakalalim na lugar. Pagkalipas ng 2 araw, nabawasan ang mga support equipment. Mas matagal nang nakakapagmulat ng mata si Lily at mas malinaw na niyang naririnig ang pag-uusap ng mga nurse at doktor. Bawat maliit na pag-unlad ay tulad ng isang regalo na hindi niya kailanman naglakas loob na pangarapin. Nang sa wakas ay inihayag na ililipat na siya pabalik sa general ward, tahimik na nakatayo ang mga medical staff sa magkabilang gilid ng hallway at tiningnan siya. Walang sinuman ang nagsabi ng salitang good luck, walang sinuman ang nagsabi na tiyak na magtatagal ito. Ngunit alam nila na dumaan si Lily sa isang gabi na iilan lamang ang nakakalampas. Para kay Lily, ang hangganan ng buhay at kamatayan ay hindi lamang isang komplikasyon. Ito ang sandali na napagtanto niya na napakaraming tao ang mahigpit na kumakapit sa kanya sa buhay na ito, hindi sa pamamagitan ng mga pangako, kundi sa pamamagitan ng tahimik na pagkilos at walang sawang dedikasyon. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lily na nabuhay siya hindi dahil sa gamot, kundi dahil sa mga tao. Nang ilipat siya pabalik sa general ward, naramdaman ni Lily na tila kalalabas lang niya sa isang malaking bagyo. Ang kanyang katawan ay mahina pa rin, ngunit ang kanyang isip ay mas malinaw, sapat na upang makilala ang mga pamilyar na mukha na lumalabas araw-araw sa paligid niya. Ang maliit na silid na kinalalagyan niya ay hindi na nagdadala ng kulay ng takot. Ito ay tulad ng isang pansamantalang payapang lugar kung saan ang mga tao ay dahan-dahang gumagapang sa bawat araw upang mahanap ang nawawalang sigla. Si Mayumi ang unang nagparamdam kay Lily ng pagbabagong iyon. Ang batang nurse ay tila mas masaya nang bumalik si Lily. Ang kanyang mga mata ay mas mainit. Bawat umaga kapag dinadala niya ang lugaw tray, marahang nagtatanong si Mayumi, "Gusto mo bang Filipino o Western na pagkain, Lily?" Bagaman hindi perpekto ang Ingles ni Mayumi, ang kanyang sinseridad ay lumampas sa lahat. May mga araw na nagdadala si Mayumi ng isang mangkok ng lugaw na umuusok pa, sinabing ang kanyang ina sa probinsya ay madalas na nagluluto ng ganitong uri para sa mga may sakit. Dahan-dahang kumain si Lily sa bawat kutsara, nararamdaman ang init hindi lamang mula sa lugaw kundi mula sa puso ng tao. Si Dr. Carlo ay unti-unti ring naging pamilyar. Hindi na niya pinanatili ang seryosong hitsura tulad noong una. Paminsan-minsan ay nagkukuwento pa siya ng mga maliliit na kuwento tungkol sa kanyang pag-aaral upang mabawasan ang tensyon ni Lily. Minsan, may hawak siyang English document at tinanong si Lily ng ilang tanong upang makasigurado na tama ang pagkaintindi niya sa termino. Napatawa si Lily. Ito ang unang pagkakataon sa buong pananatili niya sa ospital na tumawa siya hindi dahil sa paggalang, kundi dahil talagang nakaramdam siya ng ginhawa. Ang kasigasigan at pagiging masinop ni Carlo ay nagpaniwala sa kanya na inaalagaan siya ng mga taong hindi lamang mahusay sa kanilang propesyon, kundi mayroon ding mayamang puso ng pagiging makatao. Isang hapon, nang pinayagan si Lily na sumakay sa wheelchair palabas sa hospital garden upang lumanghap ng sariwang hangin, nagkataon na nakita niya si Nena, ang batang nagtitinda ng lumang libro na nabanggit na ni Thomas sa kanya ng ilang beses. Si Nena ay 2 taong gulang pa lamang, maliwanag ang mukha, mabilis ang mga mata, at palaging may dalang tambak ng maayos na nakatali na mga libro. Nang malaman niya na si Lily ang bagong pasyente mula sa Amerika, ngumiti lamang si Nena nang napakabait at inabutan siya ng isang lumang comic book na kupas ang kulay. Sa loob ay may sulat kamay na nakasulat ng pabigla-bigla. Lahat ay karapat-dapat mabuhay pa. Binalik-balik ni Lily ang maliit na pahina, pakiramdam na tila may naglagay ng isang napakahalagang regalo sa kanyang puso. Ang mga sumunod na hapon, paminsan-minsan ay dumadaan si Nena, nagdadala ng iba't ibang libro, o para lang umupo sa tabi ni Lily ng ilang minuto bago umalis. Hindi na kailangan ng maraming salita.
Sapat na ang presensya ng bata upang gumaan ang loob ni Lily. Pagkatapos, isang araw, nakilala ni Lily si Manong Teban, isang may edad ng driver na nagtatrabaho malapit sa ospital. Lumitaw siya nang nag-aalala si Helen na mag-book ng sasakyan upang dalhin si Lily pabalik sa hotel para sa isang outpatient check-up. Hindi magaling magsalita ng Ingles si Manong Teban, ngunit ang sinseridad ay lumabas sa bawat salita, sa bawat ekspresyon ng mukha. Nang malaman niyang si Lily ay isang long-term patient, nagkuwento siya sa pamamagitan ng interpreter na nawalan siya ng anak na babae dahil sa malubhang sakit. Mula noon, sa tuwing nakikita niya ang isang batang pasyente, gusto niya na makatulong kahit nasa paghihintay sa kanila na umalis ng hindi tumatanggap ng bayad. Matagal na tiningnan ni Lily si Manong Teban, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa mga mata ng 60 taong gulang na lalaki na may isang bagay na tulad ng pagbabahaginan na hindi kailangan ng salita. Sa mga sumunod na araw, bawat oras na may check-up schedule si Lily, naghihintay na si Manong Teban. Sa maikling biyahe, nagkukuwento siya tungkol sa buhay sa Maynila, tungkol sa kanyang mga alaala sa kanyang yumaong anak. Nakikinig si Helen, habang tahimik na nakasandal si Lily sa upuan. Nararamdaman ng malinaw na sa gitna ng isang banyagang lungsod, mayroon siyang mga tao na tumitingin sa kanya na may mga mata ng pamilya. Ang bawat koneksyon mula kina Mayumi, Carlo, Nena hanggang kay Manong Teban ay unti-unting naging isang di nakikitang lambat na sumusuporta kay Lily. Nang dumilim, sa halip na makaramdam ng pagkabalisa tulad ng dati, naramdaman niyang umiinit ang kanyang puso. Na tila dahan-dahang ibinabalik siya ng buhay sa posisyon ng isang taong minamahal, inaalagaan, at may karapatang umiral. Nagsimula siyang maniwala na ang paggaling ay hindi lamang tungkol sa medisina, ito rin ay isang paglalakbay ng puso. Nang unti-unting naging matatag ang mga reading at may sapat ng lakas si Lily upang umalis sa inpatient ward, iminungkahi ni Dr. Manuel na maaari siyang magkaroon ng maikling paglalakbay upang magbago ng hangin, basta't mag-iingat siya at susundin ang mga medikal na tagubilin. Ang mungkahi ay dumating sa isang tahimik na umaga nang ang sikat ng araw sa Maynila ay sapat na mainit at ang hangin ay dahan-dahang humihip sa bintana ng outpatient clinic. Tiningnan ni Helen ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay may halong pag-aalala at pag-asa. Nag-aalangan si Thomas, ngunit hindi niya maitatanggi na kailangan ni Lily ng bagong hangin pagkatapos ng mga linggo ng matinding pakikipaglaban. Hindi pinili ni Lily ang mga siksikan o malalayong lugar. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay Baguio, hindi dahil sa mga tanawin, hindi rin dahil sa kuryosidad tungkol sa ibang lugar, kundi dahil nandoon si Sofia. Siya ang batang nurse na nagpadala kay Lily ng isang binordahang panyo at isang maliit na piraso ng papel na may sulat, "Mabuhay ka pa." Hindi pa sila nagkikita sa totoong buhay. Si Sofia ay isa lamang sa mga sumuporta mula sa malayo noong kritikal ang kalagayan ni Lily. Ngunit ang maliit na regalo na iyon ay nagtanim sa kanyang puso ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagiging malapit. Nais ni Lily na makita ang dalaga bilang isang paraan upang isara ang serye ng mga kaganapan na puno ng pagbabago sa pamamagitan ng isang magiliw na pagkikita. Ang tren ay umalis sa Maynila habang madilim pa. Ang lamig ay pumasok sa bawat hininga. Mahigpit na niyakap ni Helen si Lily sa tuwing umuubo siya ng bahagya. Sinuri ni Thomas ang tiket, gamot, at mga medikal na dokumento sa huling pagkakataon bago siya tuluyang umupo. Ang tren ay umalis. Inilalayo sila sa pamilyar na mabilis na ritmo ng buhay patungo sa Hilaga. Sumandal si Lily sa bintana, pinapanood ang dilim na napunit sa mahahabang piraso. Bawat sandali na lumilipas ay nagparamdam sa kanya na papalapit na siya sa isang bahagi ng paglalakbay na hindi niya naisip na magkakaroon. Sinalubong sila ng bagyo ng lamig ng simula ng panahon, isang uri ng lamig na tumatagos sa balat ngunit nagpapagising sa tao. Nang lumitaw si Sofia sa hotel lobby, agad siyang nakilala ni Lily kahit hindi pa sila nagkikita. Puting jacket, maayos na nakatali ang buhok, at isang ngiti na malambot tulad ng mga hapon sa simula ng taglagas. Lumapit si Sofia, marahang tumango bilang pagbati sa buong pamilya. Hindi na kailangan ng mahabang pagpapakilala, hindi na kailangan ng maraming tanong. Ang pagkikita ay likas na tila matagal na silang magkakilala.
Ang mga sumunod na araw ay dumaan sa mabagal na ritmo na labis na ipinagpapasalamat ni Lily. Hindi sila nagmadali na sundin ang isang schedule, hindi rin sila nagpilit na makita ang buong lungsod. Tanging ang mga lakad sa umaga sa paligid ng Burnham Park, ang tahimik na tanghalian sa maliliit na coffee shops na may mahihinang musika at ang pagbisita sa ilang tindahan malapit sa Session Road sa hapon. Hindi sumama si Sofia sa kanila buong araw. Ngunit sa tuwing mayroon siyang libreng oras, dumadaan siya, nagdadala ng maliliit na regalo, minsan ay pili nuts, minsan ay bibingka, minsan ay isang tasa ng inihandang salabat, upang subukan ni Lily ang lasa ng Baguio sa pinakamagaan na paraan. Sa isang mahangin na hapon, nakaupo si Lily at Sofia sa isang batong upuan sa tabi ng lawa. Nagkuwento si Sofia na pinili niya ang pagiging nurse dahil nakasaksi siya ng isang dayuhang pasyente na namatay ng tahimik, walang pamilya sa tabi. Ayaw niyang harapin ng sinuman ang kalungkutan na iyon. Ang pagtatapat na iyon ay nagpatahimik kay Lily hindi dahil sa malungkot na kwento, kundi dahil naiintindihan niya na sa likod ng bawat tao sa lugar na ito ay may isang malambot na puso na laging bukas para sa iba nang walang hinihingi. Malinaw na naramdaman ni Lily ang isang bagay. Ang buhay ay hindi lamang umiiral sa mga puting silid ng ospital o sa mga chart ng resulta. Ito ay naroroon sa maiinit na pag-uusap, sa tahimik na pag-aalala, at sa mga taong pumapasok sa ating buhay nang hindi inaasahan, ngunit nag-iiwan ng isang marka na tila hindi mabubura. Nang umalis sa Baguio, matagal na nakatayo si Lily sa harap ng hotel window. Ang lungsod ay nagigising na, ang mga mossy na bubong at kalsada ay nababalutan pa ng hamog. Hindi siya nakaramdam ng panghihinayang, hindi rin malungkot. Ang natitira sa kanyang puso ay ang pasasalamat. Hindi pinagaling ng bagyo ang kanyang katawan, ngunit pinagaling nito ang kanyang kaluluwa sa sarili nitong paraan. Pagkatapos ng mga buwan ng outpatient treatment na dumaan ng payapa at ang recheck schedule ay naging mas bihirang, nagsimulang maghanda si Lily sa isip para sa pagbabalik sa Amerika. Bagaman hindi pa lubos na gumagaling ang kanyang kalusugan, sapat na siyang matatag upang ipagpatuloy ang pangmatagalang treatment protocol sa kanyang bayan. Inaasahan din ni Helen at Thomas na ibabalik ang kanilang anak sa piling ng pamilya kung saan naghihintay ang mga mahal sa buhay ng balita araw-araw. Ngunit bago umalis sa Pilipinas, alam ni Lily na kailangan niyang gawin ang isang huling bagay. Gusto niyang bumalik sa ospital, ang lugar na nagligtas sa kanya mula sa hangganan ng buhay at kamatayan upang magbigay ng taos-pusong pasasalamat. Malamlim ang langit sa Maynila noong araw na iyon. Ang kulay abo na ulap ay halos natakpan ang kalangitan. Ang hangin ay tila bumagal, umaayon sa kalahating malungkot at kalahating gumaang na pakiramdam sa puso ni Lily. Nang dumaan siya sa pamilyar na salamin na pinto ng treatment area, biglang kumalabog ang kanyang puso. Ang lahat ay pareho pa rin ang mahabang hallway, ang malambot na dilaw na ilaw, ang pagdaan ng mga tao, at ang mahinang amoy ng disinfectant. Ngunit para kay Lily, ang bawat detalye ay naglalaman ng isang piraso ng alaala na hindi matukoy. Si Dr. Manuel ang unang nakakita sa kanya. Huminto siya sa gitna ng hallway, tiningnan si Lily na may tingin ng pagkagulat, at pagkatapos ay ngumiti ng mabait. Hindi na kailangan ng formal na pagbati. Ang isang simpleng pagtango niya ay sapat na para maramdaman ni Lily ang init. Nang sabihin niya na gusto niyang magpasalamat sa lahat bago umalis sa Pilipinas, marahang sumagot si Dr. Manuel, hindi ka may utang sa amin, M. Ang mahalaga ay naglakas loob kang umabot sa araw na ito. Pagkatapos niya, sunod-sunod na lumitaw ang mga nurse. May nagtapik ng marahan sa kanyang kamay, may ngumiti lamang ng mabait, may nagtanong ng ilang bagay bago nagmadaling umalis. Walang sinuman ang nagpakita ng labis, ngunit sa bawat tingin, naramdaman ni Lily ang taos-pusong kagalakan. Ang kanyang presensya ngayon ay tulad ng isang mapayapang kumpirmasyon na ang lahat ng kanilang pagsisikap ay nagbunga ng magandang resulta. Nagdala si Mayumi sa kanya ng isang maliit na cloth bag. Sa loob ay mayroong wooden keychain na inukit sa hugis ng isang lumilipad na maya. Marahang ipinaliwanag ni Mayumi na ang maya ay simbolo ng pagiging matatag ng pagbabalik sa langit pagkatapos ng bagyo. Kinuha ni Lily ang regalo na may nanginginig na kamay.
Hindi niya inakala na ang isang maliit na bagay ay maaaring tumama ng ganoon kalalim sa kanyang puso. Bigla ring lumitaw si Nena, may dalang isang lumang libro. Ang kulay ng libro ay kupas, ang mga gilid ng pahina ay nakabaluktot. Ngunit maingat itong hawak ni Nena na tila isang mahalagang bagay. Binuksan niya ito at itinuro ang sulat kamay. Noong nakaraang beses, tumanggap ka ng isa, ito ang pangalawa. Maaari mo ba itong ingatan para sa akin? Niyakap ni Lily ang libro, hindi nakapagsalita ng kahit ano maliban sa isang napakabagal na pagtango. Si Manong Teban naman ay naghihintay sa lobby ng first floor. Wala siyang dalang kahit ano. Binigyan lamang si Lily ng isang maliit na piraso ng papel kung saan nakasulat ang kanyang address sa Tagalog. Nang pabigla-bigla, bumalik ka ulit sa Pilipinas, daanan mo ako. Hindi mo kailangan mag-abiso. Tiningnan niya ang matandang sulat kamay na iyon at naramdaman niya ang pagkagulat sa kanyang puso. Isang taong nakaranas ng pagkawala ay nagbigay ng kabaitan sa kanya, isang ganap na estranghero dahil naniniwala siya na ang lahat ay karapat-dapat na mayroong kasama sa mahihirap na panahon. Sa pagtatapos ng hapon, habang naghahanda si Lily na umalis sa ospital, lumapit si Dr. Carlo at inabutan siya ng isang manipis na envelope. Sinabi niya na sa loob ay ang buong bilingual treatment record na maingat na inayos kasama ang ilang personal na note. Ingatan mo ito. Kung kailangan ng mga doktor sa Amerika ng karagdagang impormasyon, magpadala lang ng email at tutulong kami. Mahigpit na kinapit ni Lily ang envelope na iyon sa kanyang kamay hindi dahil mahalaga ang mga papel, kundi dahil iyon ang patunay ng isang paglalakbay na puno ng luha, takot at pati na rin mga himala. Nang lumabas siya sa gate ng ospital, biglang sumikat ang araw. Ang liwanag ay tumama sa buhok ni Lily na nagpapakurap sa kanya ng ilang beses. Lumingon siya at tiningnan ang mga gusali sa likod niya. Wala na siyang nararamdamang takot, tanging pasasalamat. Sa isang lugar na kalahati ng mundo ang layo mula sa kanyang bayan, iniligtas siya. Ngunit mas mahalaga, itinuro nila sa kanya na gaano man karupok ang buhay, maaari pa ring suportahan ng mga tao ang isa't isa sa pamamagitan ng kabaitan. Iyon ang regalo na dinala niya, mas mahalaga kaysa sa lahat ng gamot, mas matibay kaysa sa anumang treatment protocol. Ang paglipad pabalik sa Amerika ay mas mahaba at mas tahimik kaysa sa inakala ni Lily. Sa malawak na kalangitan, binuksan niya ulit ang notebook na sumama sa kanya sa buong paglalakbay. Ang pabigla-bigla na mga sulat kamay mula sa unang mga araw sa ospital. Ang nanginginig na mga note noong malapit na siya sa hangganan ng buhay at kamatayan. Pagkatapos ay ang mga pahina na puno ng pag-asa nang marinig niya ang balita ng pagpapabuti ng mga reading. Bawat pahina ay nagpapaalala sa bawat mukha, bawat boses, bawat kamay na bumangon sa kanya sa gitna ng pinakamadilim na panahon ng kanyang buhay. Nang lumapag ang eroplano, ang tuyong lamig ng kanyang bayan ay sumalubong napakaiba sa init ng Maynila o sa lamig ng Baguio. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya naramdaman na nag-iisa siya. Sa kanyang puso, may isang bahagi ng Pilipinas na nanatili tulad din ng isang bahagi niya na naiwan doon. Isang alaala na hindi na mapaghihiwalay. Ang mga doktor sa Amerika ay tiningnan ang mga record mula sa Pilipinas na may paghanga. Sinabi nila na napakaswerte niya na maaga siyang nakakuha ng bagong gamot. Ngunit naiintindihan ni Lily na ang gamot ay isang bahagi lamang. Ang nagpanatili sa kanya ay ang kabaitan ng mga taong lumapit sa kanya ng may taos-pusong puso. Pagkalipas ng ilang buwan, nag-enroll ulit si Lily sa universidad. Sa pagkakataong ito, pinili niya ang paglilipat wika sa medisina hindi upang maging doktor, kundi upang maging isang bridge sa pagitan ng mahihinang pasyente at ng mga nagpapagamot tulad ng paraan na tumayo ang maraming Pilipino sa pagitan ng hangganan ng buhay at kamatayan at dinala siya pabalik sa liwanag. Sa tuwing naaalala niya ang paglalakbay sa Pilipinas, mahinang ngumingiti si Lily. Ang himala ay hindi ang katotohanan na nabuhay siya, kundi ang katotohanan na nabuhay siya bilang isang buong tao kahit sa pinakamarupok na mga araw na tila hindi na matagal. Salamat sa pagsama mo sa kwentong ito. Kung ang kwento ay tumama sa iyong puso, mangyaring mag-iwan ng komento, i-like at mag-subscribe sa channel upang patuloy kaming magdala ng mas makabuluhang mga kwento.